Nagsisisi nga ba itong PBA team na to dito sa kanilang huling ginawang trade? Ang tinutukoy natin ay itong Rain or Shine Elasto Painters dahil dito sa huling laro ng Phoenix Fuel Masters naka 18 points itong si Gian Mamuyak para pangunahan itong Fuel Masters dito sa kanilang panalo kontra sa Blackwater Bossing. Marami ngayon na nagsasabi na nanalo ang Phoenix sa trade na to dahil pinakita ni Mamuya kung ano ang kaya niyang gawin kapag nabigyan ng oportunidad. Ngayon, dahil dito sa nangyari kay Mamuyak, ang usapan ngayon ay lumipat na dito kay Andre Karakut. Kung ito ba'y papayagan din ng Rain or Shine na makawala ulit at ite-trade nila. Kasi kung mawawala to si Karakut, medyo hihina yung backcourt nitong Rain or Shine dahil ang matitira na lamang si Felix Lemeti, si Adrian Nocum at yung mga rookies nila. Itong si Lemeti hindi pa nga makapaglaro dahil merong injury. So mukhang iyan ngayon yung pinag-iisipan ng mga tao at ang kanilang pinupuntirya dito, mukhang kinakailangan talaga ng Rain or Shine na mag-increase ng budget dito sa kanilang kupunan para naman makasabay ito dito sa mga ibang team sa PBA. Kasi sa totoo lang, kung titignan ninyo, yung independent team katulad ng Converge, gumagastos talaga ito sa kanilang kupunan. Tignan mo naman yung kanilang lineup ngayon. Mo ikumpara dito sa ibang mga magagaling na players doon sa SMC at MVP group. Kaya marami talaga nagtataka ngayon o nag-iisip kung ito bang Rain or Shine ay kaya talagang magtagal dito sa PBA sa ganitong klaseng sitwasyon. Mahigit isang dekada nang hindi nagcha-champion ng Rain or Shine. Sabi nga nila, ang dahilan dyan ay dahil limited talaga yung budget nila kumpara sa ibang mga malalaking teams. Sabi nga nila ay sobrang tagal na hindi nag-champion ang isang SMC o MVP, matagal na hindi nag-champion ang independent team sa PBA. Nakagante itong San Miguel Beer at nanalo kagabi. Pagkatapos nilang matalo sa NLEX, bumawi naman at tinambakan itong Titan Ultra. Naglaro itong si CJ Perez. Ang ganda ng pinakita ng buong lineup ng San Miguel, no, na grabe, umiscore lahat. At nakita natin yung final score, halos sumabot pa nga ng 40 yung lamang. Kaya marami ngayon na nagsasabi talaga na itong San Miguel Beer ay mukhang lalakas pa yung kanilang roster. At baka itong si Coach Leo, mapaaga pa raw yung balik nito dahil maganda yung kanyang progreso. So, kung babalik agad to si Coach Leo, magiging mas maganda ang tatakbo nitong San Miguel Beermen dahil alam natin ito si Coach Leo talaga ay gamay na gamay niya yung mga players niya at kung anong role ang pupwede para sa kanila. Ang isa lang napansin ng mga fans ng San Miguel, no? Mukhang ito si Chris Ross hindi na masyadong ginagamit nitong SMB. So, marami nagtatanong na ito ba ilalagay sa trading block ng San Miguel? Well, sa tingin ko, sa totoo lang, no, although may mga lumalabas na balita na ite-trade dito si Chris Ross, sa tingin ko malabo yan. Dahil ito si Chris Ross ay parte na ng coaching staff ng San Miguel Beermen. Ito isa na doon sa mga assistant coaches nila. At sa tingin ko, itong hindi na niya masyadong paggamit, no, parang slowly ay tinatransition na siya na maging assistant coach at hindi na player. At parang yan ang dahilan kung bakit ito hindi na masyadong naglalaro ngayon. At gusto rin nila syempre bigyan ng kumpiyansa itong bago nilang player na si Paulo Hernandez at of course si Jerica Hanmisi na siya naglalaro ngayon bilang point guard para dito sa kanilang lineup. So far, maganda naman yung nagiging resulta at sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit itong si Chris Ross hindi mo na ginagamit. Pero tandaan natin at asahan natin na pagdating ng playoffs at walang injury itong si Ross, sigurado yan ang gagamitin nitong San Miguel Beermen. Dahil syempre, sabi nga nila iba yung laro nung playoff Ross dito sa naglalaro sa eliminations. Talagang maganda yung kanyang pinapakita lagi. Itong TNT Tropang 5G ngayon ay kinakailangan gumawa ng pag-upgrade dito sa kanilang personnel. Maraming mga nagsasabi na kinakailangan nila mag-trade. Pero ang problema kasi ang dami nilang mga players na hindi makapaglaro. Of course, si Eram, si Kelly Williams, si Brandon Roser, si Oftana, si Heading, si Pugoy. Kumbaga si Jason Castro, parang yung buong core lineup nila, samot-sari yung pinagdaraanan ngayon. At dahil dyan, mahirap ma-judge yung lakas ng TNT Tropa. Kasi kung nandyan yung mga nabanggit na players, sigurado na championship contender yung TNT. Ang problema nga lang, hindi sila, halos sabay-sabay sila na hindi nakakapaglaro. Kaya ngayon, nag-iisip ang TNT management kung ano ba ang magandang gawin para dito sa kanilang lineup. So far, mukhang ang plano ng TNT, kaya nga nung naibalita natin nung nakarang araw, itong si Rahir Hollis Jefferson, yung kapatid ni Ronde, yan muna kukunin nila. Ang kinuha nilang import
at yan ang kanilang gagamitin. Ang hope ngayon ng TNT, ang pag-asa nila, manalo sila ng mga games para at least man lang makaabot ng playoffs. Para pag nakaabot sila ng playoffs by that time, hopefully, naka-recover na ito sila Oftana, si Roser, si Kelly Williams, at yung iba pa nilang mga players para makapaglalaro na sila at maging ready na. At hopefully by that time ay ready na rin maglaro itong si Ronde Hollis Jefferson. So yan ang hope ng TNT. In the meantime, hindi pa natin natitiyak kung gagawa sila ng trade para madagdagan ng personnel. Or at the very least, baka kukuha sila ng mga free agents na po pwedeng magamit. Na sa totoo lang, konti na talaga yung personnel na pwedeng gamitin ni Coach Chot Reyes. Kaya sa kasalukuyan, sa tingin ko kahit gustong mag-trade ng TNT, baka hindi nila magawa dahil sabi nga kulang talaga sila sa mga tao. Kaya tignan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong TNT tropa para magdagdag ng mga bagong personnel para naman dito sa kanilang lineup. Samantala naman, ito raw Converge Fiber Access ay ready na makipag-usap sa iba't ibang mga teams para makakuha ng mas malakas na pang mga players. So, mukhang base doon sa mga reports, no, baka hindi talaga mapalitan muna itong si Coach Delta Pineda at baka maghanap lang sila ng isang consultant na tutulong dito sa team nila. Bukod dito sa pagkuha ng consultant, baka meron daw mga players na bagong idagdag itong Converge Fiber Access. Kabilang daw doon sa mga kinokonsidera ng Fiber Access na baka maisama dito sa kanilang roster. Of course, alam natin si David Defonso maglalaro yan eventually dito sa Converge. Pero bukod dyan, tinitignan daw nila kung pwede ito si Dalf Panopio maidagdag dito sa kanilang lineup. O kaya naman, susubukan daw nila na kunin itong si Andre Caracot mula sa lineup naman nitong Rain or Shine. Ang sabi nga nung iba magaling yan si Caracot talaga at maganda kung mapupunta yan dito sa roster nitong Converge Fiber Xers. Pero ang counter naman ng iba dyan, hindi naman daw yung players ng Converge talaga ang problema. Dahil kung titignan daw natin, maganda naman talaga yung lineup nitong Converge Fiber Xers. Ang nagiging problema naman daw dyan talaga, sabi nga nila mukhang itong roster kasi nitong Converge ay parang hindi masyadong nagagamit ng tama. Kaya nga mukhang titignan daw mabuti ngayon kung itong si Andre Caracot kung makukuha nila, kung makakatulong. Kasi kung pag-uusapan natin yung skills, talaga makakatulong si Caracot pero mabibigyan naman kaya siya ng playing time dyan. Dahil ang dami ng guards sa Converge. Nandiyan si Juan Gomez de Leaño, si Mikey Williams, si Archie Concepcion, at si Jay Garcia. So maraming kinakailangan, sabi nga nila pag-isipang mabuti itong Converge Fiber Access pagdating sa mga ganitong bagay. Kaya mukhang iyan daw talaga yung inaalala ngayon ng management kung itutuloy ba itong Caracot trade o hindi. Pinabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Josh Magiray, Espejo at Rosales family, si Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, si Judy Villarosa, si Anthony Alon, Michael D. Binabati din natin si Malyari Mascarinas, si Katsakino Dukusin, si Ireneo Salangsang, si Monde Guzman, Jonel Alagon, si Romeo Conchada at ang iba pa.